Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam, at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano po pong dapat kong gawin, sir? Ang problema po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan. Alam ko po, itong acidic nitric, ito may ugnayan sa tuberculosis. Humihingi ng hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo Pa. Magandang hapon po, mga minamahal po naming taga-subaybay. Sumasayin na naman ang programang Balita na Serbisyo Pa. Ang inyong mga lingkod, David Oro at Edwin Eusebio. Samahan niyo po kami hanggang alas 7 po tayo ng gabi ngayon. Dahilan sa ngayon ay araw po ng Martes. At sayang hindi po tayo nagkaroon ng pagkakataon na makaugnayan ang ating mga legal advisor. Mukhang nagbakasyon sila, partner. Magandang hapon sa iyo, partner. How are you? Magandang hapon, partner. Mukhang matamlay ang maghapon, pero gayon pa man. Tayo'y nasa mga huling araw na, partner. Ay, tama ka dyan. Tama ka dyan. 2020. Oo nga, no? At maghahati pa rin tayo ng mga balita kasama ang ating mga taga-subaybay. Of course, ito ang balita na serbisyo pa. At siyempre, ngayon pong araw na ito ay serbisyong IC po tayo. Mga national news ang ating pag-uusapan. At abangan po ninyo kung meron po tayong makakapanayam na mga source sa likod po ng mga pangunahing balita ngayong araw na ito. Ang landline po namin ay 8470-1750 hanggang 54 po ito. At ang ating text line ay 0999-376-6768, partner. At syempre pa sa ating makabagong radyo, sa inyo po naman mga telepono at sa ating internet ay masusubaybayan nyo kami. Our FB account, DWIC882, ang ating website, DWIC882m.com at ang ating Facebook page, BNSP, Balita na Serbisyo Pa. At partner, ngayong araw na ito ay ang isa po sa mga mainit na balita ngayon ay ang pagbabasura po ng Malacanang, partner. Saan? Sa akusasyong meron daw favoritism ang pamalaan sa planong unang makakuha ng bakuna kontra COVID-19 sa mga manufacturer mula sa China. At bilang katunayan, kahapon, di ba, partner, ay nag-react nga ang mga senador natin dahilan sa sinasabi meron daw hong panggugulang sapagkat Ikaw ba naturukan na? hindi pa. Anak ko, naturukan ka na Ibig sabihin niya, nagulangan mo ko. Hindi na. Sabay tayo, partner. Walang iwanan. Hindi, mauna ka na. Papagbigay ako Correct. At yung partner, ang dahilan, meron daw question, partner. Ano ba yung information na yun? Kasi ito yung sa kabila ng pag-question sa efficacy o bisa ng bakunang likha ng China. Oo. Kasi daw, mas mataas yung presyo nito kumpara dyan sa ibang brand ng COVID-19 vaccine. Kaya pala may sinabi si presidential spokesperson Harry Roque na hindi na dapat daw maging mapamili pa ang Pilipinas sa bakuna kung mas maagang makakakuha ng supply nito sa China. Kumbaga kung ano raw po ang available, okay na raw. Huwag na raw masyadong pihikan ng ating bansa. Sabi niya nga, mas mahalaga, mga kaibigan, mahalaga pa rin na makuha na ng supply ng COVID-19 vaccine ng Pilipinas kung saan man ito magmumula. Kahit sa magmumula, basta makakuha tayo. At sa kasalukuyan, June pa ang pinakamaagang pesa raw na maaaring makatanggap ng supply ng bakuna kontra COVID-19 ang Pilipinas mula sa mga western countries, kaya medyo matagal pa, partner, kung maghihintay raw sa mga western countries like USA, partner. Kaya sa timbre na yan ni Secretary Roque, saying without admitting, parang nakakiling na siya sa China. Yun na diba? Kasi sinasabi niya, mahirap dun sa Amerika, yung China, bagamat sinasabi 50% lang efficacy rate, at least nandyan dahil pasok yung Sinovac. May minimum standard naman dyan ang World Health Organization. Kaya yan po ang paghuhukutan po natin sa ating pong poll question.
Narito na ang poll questions for the day. Partner, ang poll question natin, hango pa rin sa ating hashtag, anong ay saloobin mo? Ang sabi po, ang tanong po ay, Palasyo, meron nga bang favoritism sa kukuhanang supply ng COVID-19 vaccine? Ayan, partner. Pwede niyong ipadala yung mga sagot, of course, sa pamamagitan ng ating Facebook page, Balita na Serbisyo Pa, o kaya doon sa ating text line na binanggit kanina. Anyway, yan ho ibabasahin namin before the end of the program. And as we moving on, mga kaibigan, kasama din natin ang ating mga Metro Patrol. Metro Patrol! At partner, sa oras po nating 5:40 ng hapon, dumidilim na po ang paligid. Alamin natin kung ano po ang dalang hatid ng ating pong Metro Patrol mula sa Rizal Province. Si Tata Ray Aragones Abelia, ang PNP raw po at ang Philippine Coast Guard, nagsanib puwersa sa pagbabantay sa Binangonan, Rizal. Bakit kaya binabantayan? Tata Ray, ipaliwanag nyo nga po. Maraming salamat po mga kaka at magandang hapon sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Napakaganda yan sapagat kanina ang Metro Patrol ay nagtungo dito sa mismong bayan ng Binangonan. Nakita ko ang PNP at ang ating Philippine Coast Guard. Pagkat ang Philippine Coast Guard lamang ang pagkakaalam natin ay pandagat lamang sila. Nagbabantay. Subalit, kanina nakakapalim ng Metro Patrol ang isang Philippine Coast Guard dito at natanong ko, bakit kayo ay nasa market ng Binangonan? Ay sa naturang pagkatag-usap natin, ay hiningi ng bali ay ang additional o saklolo sapagkat kulang nga ang PNP na nagbabantay patrol na sa mga taong lugar din, lalo na dito sa mismong Binangonan public market. Ang ating rin napasin dito, wala ng mga social distancing at ang ating napasin din, yung ating mga PNP at itong Philippine Guard, yantok na ang hawak nila. O yantok na manipis lamang yan at kumpara mo naman sa mga barangay na hawak ko nila na parang mga kawayan yan. So, ibig sabihin, at lagi nilang sinasabi, yung face mask, face shield, ilagay niyo po yan sa tamang wasto. Sa inyong mukha po yan, sapagkat hanggat maaari, tayo magkaroon ng social distancing. Yan ang marig mo sa announcement at karagdag pa rin yung announcement din nung mismo nasa market master. Dahil ito, pinamon niya ng market master ito. At kanina, pinunta natin kanina rito, ay parang hindi niya iniisip na lalo na itong mga pathway o daanan o entrance, wala ka na mapasukan. Ito ang napansin natin, nilibot natin mismo itong Binangonan public market. Pagkat ito ay isang malaking area din ito. Pagkat ito, dito dumada ng mga natural mga pangunay mga sakyan, mga jeepney ito, mga tricycle ito, umilibot po yan. Along the, tinatawag sa may Pertilyan, ikot po yan, papuntahan man dito sa National Road, at alawas po naman patungo niya sa ating nilang mga destinasyon na patutungan. Ito lamang ating panawagan, sabi nga natin, lalo sa ating mga kabayan, tayo po ay maging disiplinado sa ating sarili, at higit sa lahat sa mga motorista. Yung mga tricycle po naman, naku po naman tayo, makadapot lamang tayo kahit kayo nasa gitna. Pakitabi-tabi lang po naman tayo sapagkat yung tinatawag natin pag-usat, pagong ng anumang uring vehikulo, sa sarili natin, tanungin natin, tayo po ay maging disiplinado na sa gayon, hindi tayo makaperwisyo na nakakarami pa natin ibang mga sakyan patukod na dito mismo sa bayan ng Binangonan, Rizal. Karagdagan dyan, po, yung pagkatungo natin dyan, nagpunta naman tayo mismo sa Angono. Pagkat ang District 1, Binangonan, Angono, Taytay at Cainta. 4 na bayan po ang District 1. Kumpara naman sa SEM naman bayan dito, isa pwede naman ang tinatawag natin syudad po ng Antipolo. Madaling salita po, napunta natin kanina at punta natin ang mga pangunahan, mga sangan dito. Sabi natin, heavy traffic pa rin. Talagang yung ating mga PNP, talagang mga barangay, wala na. Nakikita ko, ang intersection na sila, pero dapat yung tumulong yan. Sa gayon, maapula natin. Pagkat nabag kanina, maging disiplinado ang ating mga motorista. Lalo na itong mga single, kung makasingit. Pag nadisgrasya naman, siya pa may kasalanan, siya pa maangas. Pagkat kalimitan, ang kuha natin ng report dito sa pulis, kalimitan pala dito, mga single, nasasagi ang mga kotse
dito sa mismong pangulansangan patro na sa lalawigan ng Rizal. Yan ang ating sitwasyon mula sa Rizal. Ito ang Metro Patrol. Tataray, Aragol sa Villanagol sa Tilang may tudula ka DWIC. Thank you, Tataray. Bilin lamang namin ni David. Lumundag ka sa, pagsalubong sa bagong taon, ha? Lulundag ka, Tataray, ha? Dahil medyo madagdagan ng konti yung hype mo. Alright. Mula kay Tataray, dako naman tayo sa ating po namang isa pang kasama sa dako ng probinsya, sa ating Ronda Probinsya. Ronda Probinsya. Mga senior citizen, lalo na yung mga teacher. May bagong COVID-19 positive doon sa Makababe. Makibalita nga tayo kay Dione Gole. Dione, Porambenge. Pasabing niya. Dakal salamat kay kayong adwa. Magandang gabi. Isang senior citizen na guro nga mula dito sa bayan ng Macabebe, Pampanga. Itong bagong nagpositibo sa coronavirus dito sa naturang bayan. Ito yung lumabas sa latest bulletin itong local health office. Ayon dito sa ulat, isang 66 years old na guro itong nagpositibo sa sakit. Ayon sa ulat, nagbiyahe o bago nagkaroon ng simptoma itong nasabing pasyente ay may history na nagbiyahe sa lalawigan ng Quezon. Makalipas umano yung ilang araw ay nakaramdam na ito ng simptoma kaya agad itong nagpakonsulta at sumailalim nga dito sa reverse transcription polymerase chain reaction o itong RT-PCR test o swab testing. Makalipas yung 3 araw, lumabas yung resulta na positibo ito sa virus. Ang pasyente ay agad na inilagay ngayon sa isolation facility sa hindi na nabanggit pang paggamutan. Samantala yung 3 o itong close monitoring na sinasailalim ngayon sa close monitoring itong 3 niyang taong nakasalamuha habang nasa mandatory home quarantine. So ayan ang update. Buhat dito sa lalawigan ng Pampanga. Ito si Dione Gole, Central sa Patrola, nagulat sa Tilang may tudulakas, DWIC. Maraming salamat, Dione Gole mula sa Pampanga. Oras po natin 5:46 ng hapon. Ay, marami ngayon, partner, mga nagkukumahog na umuwi na sa kanilang mga tahanan. Oo, alanganin na dahil bukas, holiday, tapos 30 bukas, di ba? Regular holiday. Correct. Rizal Day. Kung may pasok man ng 31, maiipit nung, meron mo papapasok yan. Kaya karamihan, partner, long weekend na. Kaya medyo ang traffic ngayong, partner, hanggang mamayang gabi siguro yan, ay yung palabas Long sa traffic. Metro Manila. Long traffic. Kaya medyo magbabaon kayo ng mahabang pasensya sa trapiko. Ang iwas init ulo sapagkat kadalasan dyan nagkakaroon ng road rage yan. Ayun. At partner, tulad nung mga na-discuss natin bago ang mga holiday season na ito, marami talagang mga mapagsamantala nating kababayan na nambibiktima sa mga gusto lang kumita ng malinis, yung mga online seller, partner. At partner, ito na nga latest, with your indulgence, basahin ko lamang itong balita na kahapon nga na-follow up natin. At may kaugnayan po ito sa kaso na ifinal po doon sa isa at mga kasabwat nito na nang bibiktima ng mga online seller, partner. Ito po ang balita. Paano ang modus niyan? Ito. Formal lang sinampahan ng pulisya sa piskalya ng kasong large-scale estafa ang isang itinuturing na notorious na estapadora sa Calabarzon na nakapanggancho ng milyon-milyong halaga. At kinilala po ni Police Lieutenant Colonel Army Agbuya, hepe ng Santo Tomas City Police Office, ang suspect na si Marjorie Caparas Toledo ng Bukal, Sampaloc 2, Dasmariñas, Cavite. Maliban kay Marjorie, kasama sa mga kinasuhan ang umano'y mga kasabwat nito na sina Josephine Ilano Caparas at Rejoice Ann Caparas Toledo, pawang kasambahin ito. Kabilang sa mga nagharap ng reklamo sa pulisya, sina Jonalyn Corteza, isang online seller, partner, Usong-uso yan taga Dasmariñas, Cavite rin. At meron pang 2 complainant. Modus operandi ng mga suspect na mamili ng mga frozen chicken, ham, queso de bola, Tinaon talaga sa Christmas season, at siomay,
at mula sa mga dealer at ibenta sa mga nagnenegosyo rin ng naturang mga items lalo na ngayong holiday season. Nagmi-middleman. Correct. Base sa salaysay ng mga complainant na sa simula ay maayos ang pagbabayad at pagsusupply ng mga suspect ng mga Ganyan items. naman ang mga scammer na yan pakakagating ka muna Correct. Subalit, sa kalaunan ay nagtatago na po ito. Kaya sinabi po nitong si Lieutenant Colonel Agbuya na nananawagan sila sa iba pang mga posibleng biktima ni Marjorie Toledo at mga kasama nito na magsadya sa Santo Tomas City Police Station para magharap ng formal na mga reklamo. At partner, ang balita natin, maliban nga sa naunang dalawa na nag-complain kahapon, ay mga 10 iba pa ang naghahanda na rin ng kanilang complaint laban dito sa suspect at mga kasama nito, partner. large scale yan, stapa pag nagkataon. Tama, large scale stapa. At pwede rin daw, sabi ng piskal, kahapon kausap ng mga biktima, ay pwede rin bumagsak sa syndicated stapa, partner. Yung mga ganyan, ang tanong lang, baka naman may mga connect din sa loob. Iyon ang magandang... Kadalasan ganun, nakakasama ng loob. Kasi yung nanunggang ko, biktima yan Talaga, partner, yung anak ko, may biktima yan. Oo. Nahuli yung suspect, napasok sa NBI. Sabi ng suspect, babalik ko naman yung pera ninyo yun talagang bumagsak lang investment natin pero gayon pa man, sabi nung manunggang ko, pinaghirapan ko yun Katapos, ganun na lang. maraming lumabas na naloko pala. Yun. So, syndicated. Pero I'm wondering, bakit pinawalan ng NBI? Dapat pagka ang pagkakasabi ng piskal kahapon, ng kausap ng mga complainant, ang large-scale staffa ay kapag ka ito ay may proven mayroong probable cause, makita ng piskalya, ay isasampo sa korte at ang korte ay magbibigay ng warrant of arrest. So ito ay at large pa. At ito ay no bail, partner. Yun nga pinagtataka ko. Kaya mismong NBI nagtataka ko bakit nakawala. Ganon? Pero sabi, may connect. At partner, same with syndicated staffer daw, partner, ay no bail din. And speaking of connect, posible, partner. Bakit? Alam mo, ay hindi naman maglalakas ng loob minsan ng mga masasamang loob na ito kung wala silang backer na tinutukoy, partner. Nasa taas or nasa loob. May connection. Correct. Yan ang dapat nasusugpo din ng Pangulong Duterte. Correct. Maiwasan yung mga ganyang mga sindikato. Okay, partner. Balikan natin ang topic na yan. Samantala lang, partner, nakikinig sa atin mga kaibigan natin sa trabaho sige. Kilala mo to, si Lyndon Plantilla ng PIA. Correct. Sinisigawan tayo, Edwin David, sabi niya gano'n. Shout out daw. Ganun pa tawag doon. Tapos maya-maya na i-ugnay ko sa ating poll question yung mga sagot ninyo. Dami na kagad sumasagot online. Talaga? Sa oras po nating 8 minuto bago mag-alas 6 ng gabi, balikan po natin ang ating mga Metro Patrol. Metro Patrol. July Pudok, may balitang hatid. July, go ahead. Yes, Edwin at Kakang David, alam mo, kahit na may higpit na ipinagbabawal itong paputok, nakakarinig pa rin ako ng mga nagpapaputok dito gabi-gabi. Oo, ang lakas. Sabi ko, hindi man nila yata na monitor to ng mga PNP o barangay tanod. Na gabi-gabi yan. Meron pa dalawa-dalawa, pa isa-isa, pa tatlo, ganyan. Parang itinatago pa to Kakang Edwin tsaka Kakang David iba. Siguro pakakawalan na yan pag yung talagang dispirasa ng bagong taon. Sana naman monitor nila yan dahil alam naman nilang bawal yan. Huwag na nila ipilit yung kanilang kagustuhan at baka marami pa madisgrasya dyan sa nasabing paputok. Alam mo naman ito kasi Bulacan, wala naman na itatago rito. Ito yung isa sa mga gaawaan ng paputok na nagtatago pa rin at lumilihim para maibenta pa sa mga talagang mahilig magpaputok. So yun, at dapat ay banmanan ng kapulisan nito at tulihin yung mga lumalaban na alam naman yung bawal ng paputok dito sa ating bansang Pilipinas at lalo na dito sa Bulacan. Ito ang Metro Patrol, July Pudok nag-ulat sa hindi lang todo
DWIC. Maraming salamat, July Purok, sa balitang iyong hatid. At ngayong araw nito, sikapin nating partner na makakuha po ng legal advice. Ang magandang pag-usapan, partner, yung nabanggit natin kanina, pinag-usapan natin, yung large-scale estafa, supposed to be no bill yan. At pagkatapos, yung syndicated estafa, ang sabi rin, no bill din daw po ito. Ang isang tanong pa, partner, anong kaibahan ng large-scale estafa sa syndicated estafa? Yan, tatanong natin yan kung sakasakaling pala rin tayong makakontak yung kaibigan nating abogado. Dati natin co-host dito sa programa na ito. Talaga? Si Attorney Gerald Teruel ng Laguna at makakasama natin. Nung sa karon nakita ko kasi bahagi siya ng mga legal advisors dito sa building natin At kaibigan niya ng ating bossing Edgar. Very good, very good. Abangan natin yan, abangan natin, partner. Sige, yung mga malalaking balita muna, partner, kaya o meron pa tayong mga babalikan dyan? So far, yung mga headlines natin kanina, may kaugnayan nga dito sa yung mayorya daw ng Pilipino, partner, ay positibo sa kanilang patuloy na pamumuhay sa susunod na taon, partner. May detalye ako niyan. Karamihan nga sa mga Pilipino, partner, positibo daw na sasalubungin ng New Year. Batay yan sa survey kasi ng SWS, tama? Tama. Correct. Lumalabas sa survey na 71% ng mga Pinoy ang nagsasabing puno pa rin sila ng pag-asa sa papasukin ng 2021. Yan. Sa halip na pangamba o takot na naranasan dala nga ng COVID-19 pandemic. Ang nasabing bilang ay mababa pa rin ng 5% kumpara sa 76% na naitala noong pang 2018. 7% partner ang nagsabing sasalubong nilang bagong taon na may pangamba o takot. Sinagawang survey noong November 21 to 25. Yun. Maganda naman yung partner kasi sa totoo lang, ako positive. Habang buhay may pag-asa, partner. Correct. At marami tayong blessings na pwede nating sabi, count the blessing. Sa Tagalog yun, bilangin mo ang mga pagpapalang iyong tinatanggap. Di ba? So, ako sana ang pagpapala, dumating ka sa buhay ko, partner. At partner, ang isang pagpapala ay tinanggap mo ko with open arms, partner. Ayan naman. Pahag nga, partner, pahag. Mamaya, ay tao. Samantala, partner, alamin muna natin ang mga balitang hatid ng ating Metro Patrol. Metro Patrol Report. Alamin natin ang balita ni Louie Angeles. Louie, anong latest na balita sa iyong lugar? Yes, kaka, nagdagdag ng 30 milyong ang Department of Public Works and Highway o DPWH para sa pagkukumpleto ng konstruksyon ng Bustos Northbound Flyover. Ayon kay DPWH First District Engineer Henry Alcantara, naitayo na ang mismong infrastruktura ng nasabing flyover ng steel girder na tumawid sa panulukan ng Plaridel Bypass at ng General Alejo Santos Highway na ginugulan ito ng naunang nilaan na 17 million. Nagsisibing roadway sa ibabaw ang ginagawang flyover ng steel girder na kinalso habang gagamitin ang karagdagang 30 milyong pondo sa paglalatag ng mga approaches at ng akitan at babaan ditong dalawang linyang flyover na itinayo ito bilang pagtugon sa mabagal at hanggang sa pagsisikip ng daling ng trapiko sa bahagi ng Bypass Plaridel Road. At pinilawag pa ni Alcantara na inuna ang pagtatayo ng northbound flyover dahil marami nang dumadaan dito patungo sa hilagang bahagi ng Bulacan gaya ng San Rafael, San Ildefonso, San Miguel at sa lalawigan ng hilagang silangan ng Luzon. Para naman sa pagsisimula ng konstruksyon ng southbound flyover o ang direksyon patungo sa Balagtas Entry at North Expressway, halos 200 million ang nilaan kasama sa pambansang budget nitong 2021. Sinabi ng District Engineer na bahagyang mas malaki ang inilaan nito ng DPWH dahil kasama ang pagsasaayos ng panulukan ng Plaridel Bypass Road
at General Aleo Santos Highway. Yung Plaridel Bypass Road, Kaluwi, tinamaan ng magaling gumagawa. Ang ginagawa, ang nilalagay yata ang semento dyan, pakumbo. Ha? Ano yun? Pakumbo. Yung, Oo. parang chicharon. Ano yun? Hindi, kaka kasi, oo. Hindi nga mabigat kasi kaka, nung kasing i-develop yung bypass road na yan, ay nung pang panahon nga ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, at kaya may katagalan na daw yun ayon sa DPWH sa Region 3, kaya naman itong 2021 naman ay isasaayos na agad yan pagpasok itong taon. Ginagawang gatasan, pasensya na, pero ako kasi taga dyan at dumadaan ako linggo-linggo. Nagtataka lang ako dahil every other month, pare ko, sinisimento. Yung semento, okay na. Yung semento nila, inuknukan yata ng tabang, umulan lang wala na. Magkakabitang-bitang na, masisira na. O sabi nga, matapang yung semento. Wala pang bakal. Yun ang problema. Wala talaga kasi mga bakal yung ilatagan niya ng semento Kaya talagang guguho yan sa bigat ng mga dumadaan dyan going sa Metro Manila. Okay. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrolero San Gonzalo Details Team, bilang may todo lakas DWIZ. Salamat, Louie Angeles mula sa Bulacan. Eksakto yung punto, partner. Alas 6 ng gabi. Balita na serbisyo pa. DWIZ. Balita na serbisyo pa. Alas 6:14 na ho, mga kaibigan, gabi na. Gabi na. Baka Madaling kayo magluluto, nalilibang kayo sa amin Ang mga mami, nagluluto na ngayon. Masunog yung niluluto nyo. Diba, lilakas nyo lang yung volume ng radyo ninyo. Nandito Correct. kami. Pero partner, kanina pinag-uusapan natin. Bibihira na yung sana magtuloy-tuloy na nga, mga kaibigan, itong ating pagtalima sa panawagan Na? iwaksi at talikuran na natin yung old tradition ng pagpapaputok ng mga, sabi nga, papanganib ng pyrotechnics o pyromaterials. Tama ka dyan, partner. Dyan kasi sa ilang mga lungsod, particularly dyan sa Caloocan, naggawan ng ordinansa, bawal lang anumang paputok. Sunod-sunod na yan. Nung mga nakaraan, kabilang ang I understand, yung Marikina, yung, ano ba bang mga lugar na yun? Marami yun mga syudad dito sa Metro Manila, at ilang mga pangunahing lungsod naman sa iba't ibang panig ng bansa ay nagpatupad na nga ng total ban sa paputok. I understand, pati yata ang Valenzuela, partner. Isama na yan sa isama na natin dun sa new normal na bagong taon. Dati kasi ang old normal talaga, nagpapaputok, maingay. Correct. Isama na natin sa new normal na pwede naman natin salubungin ng bagong taon sa masayang paraan, magkakasama pamilya, nagkakantahan na lang, yun na lang. Pag ako kumanta, taig nyo pa nagpaputok. At pagkatapos, kung merong pagkakantahan kayong gawin, yung microphone, palaging, punasan nyo ng alcohol. Para yung virus naman hindi kumalat, partner. Oo nga, kasi kita nyo, pandemic. Talagang sinusweto tayo ng pandemic siguro baguhin nyo na muna yung mga nakagaliang luma at correct. Ano na muna tayo, sabi nga, magmuni-muni. And speaking of pagmumuni-muni, meron pong ilang mga kongresista ang umalma sapagkat dito sa balita at katatapos lamang na balita ng ating Patrol 7 na si Gil Rizonto mula sa Kongreso, mismo ang Speaker of the House, si Speaker Alan Lord Alan Velasco. Alan Lord Velasco ay nagsabi muntik na madulas ay nagsabi, partner, at kwestiyon ang Presidential Anti-Crime and Corruption. Tama ba yung sabi ko? PACC under Belhica na wala raw sa tamang proseso. Partner, with your indulgence, ay pinatawagan po natin ngayong gabing ito ang isa po sa mga nabanggit ng PACC at mukhang ang sabi nga ill-advised daw ang Pangulo. Si Congresswoman Dr. Helen Tan ng 4th District ng Quezon Province. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Helen Tan. Live na po tayo sa programang Balita na Serbisyo pa dito po sa DWIC. David and Edwin po, Congresswoman.
Hi, Sir David and Sir Edwin. Ay, Good ma'am, evening mukhang po. malungkot ang boses nyo ah. Oo nga. Oh, hindi. Hindi po. Pagod lang po ako. Galing po ako sa isla kasi. Ganoon. Ano ho ang latest dito sa, ang kaninang latest na balita namin natanggap, mismong Speaker of the House po, umaalma nga ho dito sa mga lumabas na paratang sa mga kongresista na umano'y involved sa katiwalian, pero wala raw ho sa tamang proseso at hindi raw ho kinonsulta o hindi raw po formally in-inform kayo, isa po kayo, dito po sa mga aligasyon na ito, Congresswoman. Yes po, I agree with the speaker, no? Ako po personally, wala naman po akong natanggap na information or letter from PACC. Opo. Had I known na meron pong nagko-complain sa akin na ganon, sana po ay sila yung naimbitahan ko dito sa Gumaka para sila po mismo ay makakita, no? Ma-validate nila yung reklamo kung yun ba ay totoo o hindi. So, nakakalungkot kasi yung mandate nila ng PACC is to investigate, no? Para doon sa paglaban sa corruption. Pero dadaan ka sa due process. So, tingnan kung may nababiolate ba na batas, ano ang mga kasalanan na po pwede na ipa-file doon sa isa na inaakusahan, no? Pero ito talaga, sir, wala po talaga. Especially yung sa akin po, nakakatawa. Sa akin binibintang yung pagkasira nung daan. Di po ba? Parang ang dapat tanungin DPWH, may quality assurance ang DPWH, mapuprove po yun. Sila mismo dapat sumagot doon. So ako ang role ko lang, sir, maghanap ng pondo to ensure that every year yung bypass road na yon ay napuponduhan kasi it's a long stretch ng bypass na hindi pa po tapos, no? Pero ginagamit na ng motorista kasi highway po yan going to Bicol and going to Manila. So, very irresponsible po ang PACC. Ayun. At ako na sana po sa pangunguna po ni Speaker Lord Alan kasi baka hindi lang po kami yung congressman na kaganyanin nila. Parang buong institution po ang tingin ko ay parang hindi kami binibigyan ng pagkakataon po na makapagpaliwanag. Sa madalit sabi, Congressman, from your end, Congresswoman, nahahain, lumabas sa media ang istorya without even informing you na merong asunto kayong kinakaharap at nadadawit kayo sa anomalya, ganon? Yes, sir. Wala po. Yung actually, ako hindi ko po personal na napanood yung recorded speech of the President. Early morning ko kanina lang nabasa at nalaman. Nabasa ko transcript. Pero hindi ko napanood until ngayon, hindi ko po napanood yun. Doon ko lang po nalaman, meron pa lang ganon na ibinibintang sa akin. No? So, yun nga, sa lahat naman po ng nabalitaan ko yun sa akin, anonymous daw yung letter na natanggap ng PACC. So, nakakalungkot lang talaga, sir, yung ginawa ng PACC. Okay. Dapat pala kinausap ka man lang. Miss Congresswoman, may reklamo sa amin dito sa tanggapan. Ano bang reaction mo muna dito bago natin pag-usapan sa kung meron kang kaukulang isasagot sa amin? Wala palang ganun? Hindi labas kagad sa media? Tama, Sir Edwin. At ako naman po, I will subject myself to investigation. Kaya nga ako, sabi ko kanina, nag-post po ako sa Facebook, I challenged them. Bukas na bukas, ngayon pumunta sila dito sa Gumakat right before their eyes, makita nila ano ba yung sinasabi nila. And let the DPWH explain it to them. So yung liability, hindi ko alam bakit sa akin po itinuturo doon sa explanation acts of nature. Yung sunod-sunod bagyo na dumaan sa amin, bukod po doon sa bagyo, talaga pong from September hanggang ngayon po na holiday season, ang ulan po ay on and off. No? So, kahapon ang lakas ng ulan. So, may engineering explanation, sir,
doon sa pagkasira at pagbaba ng daan. So mali po yung binigay na information sa presidente. Ayun. And dito po sa naging basis daw po ng PACC ay meron nabanggit nyo nga, meron raw pong sulat mula sa isang hindi nagpakilala at yun ang pinagbasihan. Ano po ang basa nyo dito, Dr. Helen, sa mga aligasyong ito, yung information ito, meron ba kayong nakikitang ginigiba kayo para po sa may kaugnayan sa napipintong sa politika, Congresswoman? Sir David, kasi in the past month, I don't know if you're aware, ako at saka yung husband ko ay pinipilit na sirain yung pangalan. Una ako tinanggal na chairman ng Committee on Health sa Kongreso. Pagkatapos, naibalik naman ako, salamat kay Speaker Lab. Pagkatapos may nagdemanda sa asawa ko. Tapos ako ay allegedly meron daw complaint sa akin which hindi ko naman natanggap pero isinulat lang ng isang page, no? So obviously ang mga allegations sir sobrang bababaw at walang basehan, no? At ang nakikita ko lang po diyan ay Operation Demolition political. Ayun. Okay? Dahil nababalita sa Quezon na ako po ay lalaban pagka-governor. So, I hope sana ang PACC ay hindi nagpapagamit sa politika. Yeah. Independent body po sila para gampanan yung tungkulin nila ng campaign ng presidente against corruption. So, yun lang sa akin pagtingin, sir. Sana mali ako doon sa aking sapantaha na politika ang pinagmulan bakit ako naisubo doon sa presidente. Ayun. At ang mahalaga po dito, Doktora, ay yung mismong mga kababayan dyan sa Quezon Province at particular dyan sa Gumaca ang magpapatunay kung ano po ang inyong pagkatao dyan at ito nga kasi ang bintang meron daw pong alegasyon ng corruption. Nasa inyo, Dr. Helen Tan, ang pagkakataon para magpaabot ng mensahe sa inyo mga kababayan po, particular sa Quezon Province, Dr. Helen. Maraming salamat, Sir Dave, Sir Edwin, sa pagkakataon po na marinig ako ng ating mga kababayan, no, sambayan ng Pilipino, especially sa akin po mga kalalawigan dito sa Quezon at sa aking mga kadistrito. Sunod-sunod po yung ginagawa na atake sa aming pangalan, sa akin, sa aking asawa, at ako po'y nalulungkot sapagkat ang mga ginagawa naman po ay walang pasihan. Basta ako, lagi kong sinasabi, sa kabila ng pagtuligsa sa akin, pilit na paggupo sa akin, ang isang tugon ko lamang ang aking gagawin, maglilingkod, magsiservisyo. Hindi po ako panghihinaan ng loob. Dire-diretso lang po ang pagtulong natin. Ang gusto mo matandaan po ninyo, hindi lamang naman kayang nag-iisang dumararas lang ganyan. May mga taong sabi nga natin, umaangat sa kanilang posisyon, even sa trabaho, sa profesyon, hindi nawawala yung mga sabi nga natin humahatak baba. Pero ang kasabihan nga, the truth will always set us free. Yun. Yes. Salamat po, Sir Edwin. Maraming salamat po kasi malaking tulong po sa akin at least naririnig po ng inyong mga viewers and supporters yung side ko naman. So maraming salamat po. Okay, at maraming salamat din po Congresswoman Dr. Helen Tan sa inyong panahon. Inyo pong napakinggan si Dr. Helen Tan at yan nga po ay isa sa mga mga mainit na balita ngayon sapagkat saka makailang beses natin siyang na-interview. Baka sabihin, na-interview nyo tapos nung nasasangkot na sa kaso hindi nyo natawa-tawagan. Correct. Binigyan natin ng pagkakataon. At saka malaking istorya ito ngayon sapagkat ang sabi nga mismo ang Pangulo
namutawi sa kanyang bibig. Hindi. Base sa information na Yun. binigay ng PACC. Ayun. Ang Pangulo lang naman ay nagbumabata yan doon sa binibigay sa kanyang sulat. At the Ngayon, same time, oo. Kalin sabi niya, hindi naman porke binasa ng Pangulo, ang sabi niya doon sa pagkakabasa niya ito yung mga umano'y allegedly nadadawit. Baka naman siyempre ang Pangulo naman fair yan eh. Fair Fiscal yan. Alam niya yung laro ng kaso sa ganyan. Correct, sa correct. politika. Kung sino man yung tinutukoy ni Dr. Helen Tan na nasa sa likod, kilala din ng Pangulo yan. Yeah, Nakasama din ng Pangulo sa Kongreso yan. Ang isang bagay lang, kaya nga si Doktora daw masama din ang loob. At siyempre ito pang iba pang mga nabanggit dito na mga congresswoman o congressman ay siyempre alam mo yon, yung minsan yung credibilidad, yung pangalan mo, mabuting pangalan mo, minsan mas mahalaga yan kaysa kayamanan, sa ginto, ika nga eh. Yeah, pero pag ikaw naman talagang ganyan, ang trabaho mo ay kinatawan. Yeah. Kilala ka ng mga local constituent mo yan, definitely. Correct. Kung anong klaseng pamilya kayo, at kung talagang sabi niya magmula sa nanay niya, tatay niya, mga kapatid niya, kilala yan. So, hindi masisira yan. Correct. At kabilang partner para to give some background about this story. Pare, English ka na. Yeah. Iba. Yeah, I think so. No bleeding at all, really? Really? Ito po kabilang sa mga tutas kay Fred. Tuwan-tuwa sa kayo. Nagulat kasi kami. Minsan mo lang hugutin mo yan eh. Minsan mo lang hugutin yan eh. Kabilang po sa mga pinaparatangan po ay itong sina Occidental Mindoro Representative Josephine Ramirez Sato. Ganun din ang Northern Samar Representative Paul Daza. Kabilang ho dito si Congressman Teddy Bagilat, kasama rin pala sa mga nababanggit dito, at isa pang Congresswoman Alisa Shinatan ng Isabela naman ito, at kabilang nga dito si Dr. Helen Tan ng Quezon Province partner. Alright. Ayan. So, nasa huling bahagi daw tayo nating program. Magbe-break lang kami. Correct. Tapos, babalikan natin yung ating poll question, yung mga poll answers, ating public service announcement para sa job openings, etc. Philippine Standard Time, 6:30 p.m. Balita na, serbisyo pa. Balita na, serbisyo pa. Oras po natin. 36 na minuto makalipas po ang ika-6 ng gabi. Madilim na po sa buong kapaligiran. Mahaba gabi ngayon, partner. Oo, at kaya ingat-ingat po tayo ha. Marami ho talagang mga mapagsamantala rin ngayon at mga masasamang loob. Ingat po sa mga pang-hold up, mga hold upper po at mga mandurukot at saka sa mga manggagancho. At saka mandarambong. Oo. Tuma-timing. Oo nga, kaya ingat po. At marami pong gustong kumita ng pera sa mabilis na paraan. At ang mga pangyayari ngayon, hindi lang ho basta-basta kukunan kayo ng mga importanteng gamit. Kung minsan Sana kung gano'n na lang pinapatay pa eh. Oo nga, pumapatay pa. And kabilang po sa mga mapagsamantala ngayon, partner, na dapat po nating mabigyan ng babala ang ating mga kababayan, ang publiko, ay ito pong babala, mahigpit na babala ng Bangko Sentral ng Pilipinas laban sa mga pekeng pera, partner. At ito po'y kasunod ng pagsalakay ng mga otoridad sa isang paggawaan ng pera. Sa Sampaloc, Maynila lang ito, partner, ha? Laganap ngayon niya kasi marami nga, nabanggit mo, marami nangangailangan. Ayan, correct. Baka marami dyan, magpapautang ako kahit walang tubo. Yung pala, peke pala. Bayaran mo na lang sa akin sa susunod na araw. Alam mo na. Ayon sa BSP, 3 bagay ang kailangang gawin para matukoy kung peke ang perang hawak, partner. Alam ko na yun, tinuro mo na sa akin yun eh. I-remind natin ulit sa mga taga-subaybay natin. Una yan, salat-salatin. Ayan, tama ka. Salat-salatin. Di ba? Ano pa? Tingnan at itagilid ang pera kung saan ang tunay na pera ay maaring masalat ang security paper, embossed prints, at
tactical marks. Ayun, meron palang tactical marks, ano? Marks. Makikita rin na malinaw ang watermark, security fiber, asymmetric serial number, at see-through mark ang tunay na pera. Pagka sinilip niyo yung pera niyo at nakita niyo may tao, ibig sabihin, mabuti pang pera, may tao, pero ang tao ng pera. Pare, inisilip yung wallet ko. Wala akong makita kahit Ay, isa. alam ko naman, partner, cashless ka eh. Cashless ka na. Wala akong makita. Ano ba? Nadikit yata ako kay Fred Villamala, oh. May isa-isa pa ako. Maniwala ka dyan. Ayun, oo nga naman, Oy. maniwala ka dyan. Kumpas ko. Uwi. Ay, uwi. At kapag nakatagilid na yung pera, yan, hindi yung tao makikita ang security thread, concealed value, optically variable ink, at enhanced value panel para sa 500 pesos at 1,000 peso bill at optical variable device patch. Ba, masyadong technical yung mga nababanggit dito. Pag ganun, partner, may makikita kang mga parang mga anino doon sa loob. Tapos, mahirap ilagay yun eh. Tapos may mga indelible, may mga maliliit na parang hibla. Ayun. Na makikita mo na hindi mailalagay ng ordinaryong printing machine. Ang problema, partner, kung medyo madilim yung lugar. Yun. Tapos kung yung kawawa minsan, yung mga matatanda na, lumalabo na rin yung mata, partner. Saka madalas dinidispose siya sa palengke, doon sa busy market, mga tiyanggian. Wala ka ng panahon, syempre, na suriin pa yung ibinigay sa yung pera, isinukli sa yung pera, partner. No, di ba yung mga tindero, meron silang supot na dito sa pagkabigay, hulog agad na gano'n. Oo. Kaya nga ang payo po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay ugaliing i-check ng mabuti ang banknotes para maiwasang makakuha o makatanggap ng peking pera. Tama, sabi mo kanina, cashless. Darating ang panahon na yan, dito siguro sa bagong henerasyon, mga susunod na panahon, baka lahat mag-cashless na tao. Sana nga, kung maganda ang internet connection. Mayroon na namang problema dyan, partner yung tinatawag po na connection ng ating internet, dapat po mahusay, maganda, para yung cashless ay talagang maging epektibo, partner. Alright. Ayan. Okay, Oras natin, 6:40. 6:40, puntahan na natin yung ating mga sagot sa ating poll question. Y'all ready for this? Narito na ang poll questions for the day. Ano na yung tinanong mo kanina? Partner, ang tanong ay, Palacio, meron nga bang favoritism sa kukuhanang supply ng COVID-19 vaccine? Ayan. Anong sagot na, partner, ng ating mga taga-subaybay? Sabi ni Neil Cruz, hindi maiwasan yung favorite na yan. Parang Okay. Aha, yun ang sabi niya. Si Edna De Leon Yutadkong sabi, we trust this admin. So bahala na ang gobyerno. Total, they knows best and sila ang bibili at magbabayad pa. Yun, partner. Sabi ni Jimmy Me, M-E-E, palakasan ng self-entitlement nasa utak ng karamihan. You can really observe them when you are a civilian working with them. Niño Mauricio, Sinovac, sino ang may kickback? Ba, okay na. Rhyme yun Ba't napunta doon? Alright. Sabi naman ni Richard Espina, to erase COVID, find vaccine, then create zombies. Rigor, kagitla. Pero, party ko sa inyo na basta wag mandatory vaccine. Ayan. Alfred Calvar, mga frontliners at yung mga sundalo ay kailangan talagang mauna silang makakuha ng bakuna. Depensa ng bansa ang hawak ng mga yan at expose sila sa mga tao. Madaling makakuha po ng sakit. Ayan. Rolando Oclarit Ballesteros, walang katapusang batikos. Ngayon, nandito na tayo sa vaccine acquisition at may nauna ng naturukan. Ang daming kiyaw-kiyaw. Maghintay na lang tayo kasi maski dumating ang first batch vaccine, kulang pa yan sa 110 million Filipinos. Patience tayo muna. Si Henry Yin, sabi niya, mabuti nga sila, nag-out na. Yung iba dyan, nakapagbakuna na o nakapagbabaksin na rin yan, ayaw lang umamin.
June Bracha. Okay, mas maagap sila. Di tulad ng FDA, naghihintay ng may magbigay ng komisyon. Ngayon, mukhang tut sila ngayon. Ayun. Open Nana. Ano ba pangalan ba yun? Sabi niya, sobrang arte naman kasi ng DOH dito. Dapat kung ginagamit na ang bakuna sa ibang bansa, pwede na rin gamitin dito. Siyempre, may yumayaman, kaya ganoon. Ganon. Si Francis James, halos lahat ng vaccine nga ay may plan tayo kukuha saan ang makakamura at epektibo. Tapos, issue pa ng ganyan. Yan. Sabi ni Ben Anastasia, anak ng pinapaikot lang kayo ni Duterte. Kumakagat na naman kayo agad. Testing lang yan sa inyo para maglitawan ng mga dumi sa ilog. Parang jet ski lang yan. Sabi niya. Martin Boom. Pera, pera at pera. Pera lang yan. Yan ang gobyerno natin. Sabi ni Rex Mico, nakatutuwa talaga. Karamihan ayaw pabakuna dahil sa takot. Ngayon, nagagalit dahil inuuna yung iba. Ay, nako. O nga naman, ano. Anton, pardon. Sanyong galit sa China. Huwag na ninyo ipatronize yung lahat na product nila para kung kukonti yung demand at daming supply, I'm sure, mumura yung product nila. Huwag na ninyo pahirapan sarili ninyo sa kakaunti at ma-stress lang kayo. Si Rina Della, sana lang yung mga ganyan effective talagang vaccine, sabi niya. Barameda Eric, malaking pera na naman. Si Lopez Ruel, huwag kayo madismaya. Mamaya epekto, diwaw, sila mauna, sila disgrasya. Bahala kung ano piliin ng bakuna. Ayan. Basahin ko pa itong natitira bago ang ating report. Maikli na lang to. Brian Carmen, sabi niya, dapat meron ng Pfizer and Moderna vaccine at sa January dito sa Pilipinas. At panghuli, si Alon Jonat. Sabi niya, maya niyan may zombie na dyan. Yes, sabi niya. Samantala, partner, balikan natin ang ating Metro Patrol. Metro Patrol. Saan kayang lugar ngayon napadpad ang ating Metro Patrol na si Ed Bartolay? At anong kanyang balita? Alamin natin, Ed, go ahead. Magandang gabi, Sir Benny, sa North Transport Terminal sa mga Pasay City, kung saan umaangal itong mga taxi drivers na pumipila sa loading taxi bay dito sa nasabing terminal, itong bilabi ng part solution na gawing office sa Street ay naniningil ng 20 pesos sa bawat taxi na pumipila. At itong taxi na dito ay nagagalit dahil nag-ating sa bago lang na pumila doon ay tapos sila sininta ng 20 pesos. Dahil nga sa magpumay nga pa ang biyahe ay nababawasan pa ang mga 40 pesos na lockdown sa taxi. At ito dito, was able na dito malapitan lang. Halimbawa, sa may Sherwis Bills, at ay malapit lang yun. Halos wala pa 60 ang metro o 50. Pababawasan mo ng 20 pesos. Sana, ito ating issue ng ticket ay kahit tampad na 20 pesos. Although kahit meron sila notice na nilagay doon, na yun nga, na bawat papasok dito sa terminal ay magbabayad ng 20 pesos ang taxi driver. At ito ba, actually itong halos mga UBX sa Pilipinas rito na may biyaheng na probinsya ng Dasmariñas o ng Cavite, katulad ng Dasmariñas City, Cavite. At ito nga, dati ay nung hindi pa nagkakaroon ng COVID-19 ay walang bayad ito rito magpililang taxi driver. Pero ngayon, matapos ang lockdown, ay nagkaroon na ng bayad. At iba sa napagalaman ng Metro Patrol, at sabi naman ng empleyado ng ito magbibigay ticket ng Pisay, ay wala silang magagawa dahil sa trabaho at sabi hanggang January na lang po nila. Yun ang katagat ng Metro Patrol. So sana mapasito ng local government unit ng Pasay City and para matulungan naman itong mga taxi na ginabahan dito nga sa kayo humingi ng 20 pesos dito sa sabing kayo. So ito, walang balita, Sir Jerry, ito sa may bahagi na sipay, kung saan itong mga samahan ng BP
dito at gaya na susumba sa tabi ng sipay dito sa service road at kahit may dumadaan ng mga sakyan ay tuloy pa rin ang kanyang pag-susumba rito. Kahit kasi nakapalayan ng Metro Patrol na sinisiping ay ito-temporary lang muna habang sila hindi pinapayata sa Mayuntin sa Big City. Kaya lang ang sitwasyon ito sa Metro Patrol, Salamat, Ed Bartolay. Sa iyong balita, oras po natin 11 minuto bago mag-alas 7 ng gabi, partner. Mayroon pa tayong mga malalaking balita na magandang ulit natin para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay, partner. Ano ba hawak mo dyan? At ang isa ay itong paglilinaw po ni Health Secretary Francisco Duque na hindi pa opisyal ang travel ban sa 20 bansa dahil sa bagong strain ng COVID-19 o coronavirus disease, Maraming partner. marami na dismaya dyan, lalo na yung mga papaalis. Correct. Akala nila mapupurnado pa yung lakad nila. At ayon po kay Secretary Duque, rekomendasyon pa lamang at wala pang go signal mula sa Office of the President ang naturang travel ban. Una rito, sinabi ng Labor Secretary ni Secretary Silvestre Bello III at ng DOTR o Department of Transportation na nais nilang palawigin pa sa 20 bansa ang travel ban na iiral mula December 30 hanggang January 15 upang mapigilan daw po ang pagkalat ng bagong strain ng COVID-19. Sa ngayon, ipinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang travel ban sa United Kingdom para sa pagkalat ng dahil nga sa pagkalat ng bagong strain ng COVID-19 sa kanilang lugar, partner. Ayun. So, malinaw yan. Hindi pa naman pala yung balita na yun. Correct. Final. Don't panic. Don't panic. Yeah. Alright, meron pang isang report, partner ko. Wala na. Wala na pala, partner ko. Sabi ko nga. Mali yung computer. Samantala, speaking of, kanina, banggit mo yung tungkol sa mga paputok, ha? Na mayroong mga lugar na nadagdagan ng pagbabawal, total ban. Meron ng mga nagpapalusot na mga nagtitinda ng mga paputok na hindi pa ho rehistrado. Ako dyan kayo mag-iingat, yung mga fly-by-night. Correct. Yung mga aangkat, bibili dyan sa mga, dyan sa Binondo. Bibili dyan. Tapos babalot ng, kilala mo yung balot yan, Manila paper. Ayun, correct. Balot yan, akala mo maayos na maayos ang balot. Kasi isasakay sa mga pampubliko sa sakyan. Naku po. Ingat kayo dyan. Nako. Ito po. May naninigarilyo dyan. Correct. Ito, partner, sinita ng DTI, Department of Trade and Industry, ang ilang firecracker vendors sa Bukawi, Bulacan dahil sa pagbebenta po ng ilang paputok na hindi nakarehistro. Sa pag-iikot po ng DTI team sa pangunguna ni DTI Consumer Protection Undersecretary Ruth Castelo, hindi nakalusot ang mga vendors dahil kinumpirma ng mga otoridad ang mga ibinebentang paputok na dapat ay merong label kung saan ito nagmula at PS Mark. Dapat may tatak po ito ng PS Mark na tinatatak po ng DTI. Kasama sa team na nag-ikot mula sa BFP kasama ng DTI na nagpapaalala sa mga vendors na dapat po maglagay ng drum na may tubig. Kailangan po may katabing drum yung inyong pwesto para kaagad maapula sakaling magkaroon ng sunog. At bitbit naman ang PNP ang listahan ng mga ipinagbabawal na paputok tulad ng Thunder at Baby Dynamite. Ito nga pong siyempre mga palusot, sabi nila, ito na lang nga pong pinagkakitaan namin. Ako, hindi ko katwiran yun. Baka yung kita nyo, mauwi sa pagpikit ng mata. Nako! Diba? Delikado yun. Meron dyan mga bibili na paputok, lalo pag dagsa. Yung maghihiwalay na taon, a few hours before the end of the year. Yeah. Pupunta dun sa may Bukawi, sa may Bunlo. Ay, habang namimili, medyo nakainom na mahalagiya, may sigarilyo. Nako. Naninigarilyo. Di ba yung sumabog na bilihan na paputok, ganun ang nangyari? Ayun ang problema dyan, partner. Paalala tayo, paalala. Yan, paalala po, paalala. Ikaw na nga, ayaw ko. Tingnan natin. Totoo na ba yan? Tingnan natin kung mayroong magandang paalala itong report na ating tatanggapin kaugnay ng ating Ronda Probinsya. Ronda Probinsya. Higit 5 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa bypass operation sa Angeles City. Alamin natin ang balitang hatid ni Johnny Gole. Johnny, go ahead. Yes, kasama nga David at Itwina. Ang paalala rito
ay tuloy-tuloy itong kampanya kontra droga ng pulisya kahit na nasa holiday season. So ngayon ay kulang sa 1 kilong high-grade shabu itong samsam ng Angeles City Police Drug Enforcement Unit sa inilatag nilang bypass operations dito sa siyudad ng Angeles. Ang nasabing operasyon 3 suspek ang nasakote. Sila ay kinilala nitong si Police Colonel Romel Batangan, ang direktor ng Angeles City Police Office na sina Noraden Areraya, Roberto Carbumbo at Anthony Bonifacio. Ayon dito kay Batangan, itong si Areraya ay kabilang umano do sa high target value ng pulisya. Samantala itong si Bonifacio ay kalalaya lamang mula sa 10 taon niyang pagkakulong dahil sa kinasangkutan niyang kaso may kinalaman din sa droga. Ayon pa rito kay Batangan, ilang linggo rin nila isinailalim sa surveillance operation itong grupo bago inilatag itong operasyon. Nasa 12 bulto ang sinasabing nasamsam na droga dito sa mga suspek na nung tinimbang ay kulang sa 1 kilo na may street value na 5.4 million piso. Itong mga suspek ay sasampahan ngayon ayon dito kay Batangan ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 na drug pushing at possession of illegal drugs sa ilalim ng RA 9165. Higit na kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dito sa City Prosecutor's Office habang nakapiit na sila dito sa detention cell ng Angeles City Police Office. So yan ang update buhat dito sa lungsod ng Angeles. Ito si Johnny Goles, Central Zone Patrol, nagulat sa Impila May Tudulakas, DWIC. Salamat! Johnny Gole mula sa Pampanga. Malaking balita rin yan tungkol sa bypass operation. At hindi po tumitigil ang ating mga otoridad pagkatanda natin as they committed dun sa Pangulong Duterte. Yan ang unang battle cry ng Pangulo. At partner, bahagi pa rin ng ating serbisyo pa ay ang ating mga job opportunities. Narito na ang mga job openings para sa mga naghahanap ng trabaho sa Serbisyong Trabaho. Dito lang sa Balita Na Serbisyo. From north to south, ang aking ibibigay na trabaho. Una sa norte, sa Baliwag. Kailangan food server, food counter staff, ang Ace Medical Center, Baliwag, Bulacan. Ang mga interesadong aplikante, maaari magpadala ng inyong resume sa Peso o Public Employment Service Office yan, ibig sabihin ng Peso. Peso Baliwag 2016 @gmail.com with subject, company name, and position. Ang kailangan nila, kwalifikasyon, babae o lalaki, basta nakapagtapos ng 2-year course, at least with 1 year hands-on experience, nakapagtataglay ng good moral character with values of dedications to work, initiative, compassion, honesty, and integrity, hardworking, and flexible. Sa madalit sabi, masipag, masunurin. Correct. At ang closing date nila ay hanggang bukas na lang. Magpadala ho kayo at yan ay sa Baliwag. So from north sa south naman, sabi niyan, ang Peso job opportunities ay production operator, Nidec Philippines Corporation, babae, at single, may asawa, at least 18 years old, production operator din, babae at lalaki, ang kailangan nila. Message or referral letter, interested applicants may call or email their resume together with their referral letter, maliliit na letra, recruitment@powerlane.com.ph. Samantala, ang Public Employment Service Office naman po ng City Government of Balanga, ito po sa Bataan. Tama bang bigkaso? Balanga o Balanga? Ay meron pong urgent hiring. 6 na nurse. Qualification, completion of bachelor degree in nursing with or without license, 1 year relevant experience, 4 hours of relevant training, male or female, preferably a resident of City of Balanga. Qualified interested applicants are requested to submit the following to City Human Resource Management Office not later than 4:30 p.m. of the closing date or send to, ito po yung kanilang website, hrmo.cob@gmail.com. Updated resume, kailangan po copy of transcript of records, diploma, copy of voter's ID certification, copy of eligibility if applicable, and certificate of employment from previous employment. Applicants with incomplete documents shall be or shall not be entertained, partner. Yun. Yung mga kung hindi kompleto ang dokumento, hindi daw aaliwin. Ito pa, partner, humahabol. Humahabol ba? Baliwag, Bulacan. Nangangailangan po ng cook
Tagalpagluto. Ace Medical Center po ito sa Baliwag, Bulacan. Interested applicants may send their resume, PDF file, at ito po yung email, Gmail, ito po yung email nila, pesobaliwag2016@gmail.com with a subject, company name, and position. Ang qualification po dito, male, graduate of any two-year related course, must have at least 2 years of experience, willing to be trained, hardworking, and flexible. Ayan, partner. Alright, mga kaibigan, salamat po. At yan muna nagwawakas ang pangmartes na edisyon ng Balita na Serbisyo Pa. Hopefully, God willing, muling babalik kami Miyerkules alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi dito sa DWIC. At sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, sina Engineer Fred Belamala, News Writers Jeneline Valencia Burgos, Social Media Writers Jess Santillan, at ang ating Communication Assistant na si Bea Amicable. Ako po si David Oro na nag-iwan po ng mga katagang. Maraming salamat po sa privilege na makapagserbisyo sa inyo. Atin pong tatandaan, mga kaibigan, ang paglilingkod sa kapwa ay isang pagpapala mula sa Diyos. Ako po si Edwin Eusebio. Susunod ang 25th KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Program Magazine Host, Miss Maru Patisarne sa programang Radyo